over. Si Emma yung over. Overweight. Wake up, Emma. Look at you. Losyang at ang taba-taba mo pa. Alam mo, kahit sinong lalaki, iiwanan ka talaga dahil dyan sa itsura mo. Sinira mo ang pamilya ko. Kung gusto naman niya yung ganda at sexy lang, ako naman talagang pipiliin niya. Dahil sawang-sawa na siyang magising sa umaga ang katabi niya, baboy! Ito mo po yung naka-white. Ang cute niya, no? Kaso parang girlfriend niya na yata yung tabachoy. No way! Bakit siya papagos mataba? Labis blind nga daw. Anak, ano ba ang nakikita mo sa sarili mo habang nakatingin ka sa salamin? Maraming mapanghusgang mga tao. At hindi mabait ang mundo para sa mga katulad namin mataba. At itong katawan na rin ito ang dahilan kung bakit iniwan ako ni Rome. Anak, walang kasalanan ng katawan mo kay Rome. Huwag mo sisihin ang katawan mo sa nangyari sa inyo. Ikaw ang may kasalanan sa katawan mo, anak. Pinabayaan mo ang sarili mo. Nay, hindi mo alam kung anong pinagdadaanan ko. Hindi ikaw ang iniwan ng asawa. At hindi rin ikaw ang ninakawan ng anak. Wala ka naman kasing ginawa kundi magkulong na magkulong sa kwarto, umiyak ng umiyak. At kung makakain ka, para bang wala nang bukas. At ang mga kinakain mo, anak, hindi nakakabuti sa kalusugan mo. Tingnan mo nga yung sarili mo, anak, ko. Ang laki ng tinaba mo, hindi na katulad nung araw. Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Hindi ka nakakatulong, Nay. Emma, hindi pa tayo tapos mag-usap. Emma, anak. Ano nangyari sa'yo? Okay ka ba? Okay ka ba? Diyos ko. Tingnan mo na yan, hindi ka na makahinga, anak. Anak, pakinggan mo naman ang sinasabi ng katawan mo. Kailangan ayusin mo ang sarili mo bago na mahuli ang lahat. Sige na, anak, ayos mo. Nay, hindi ko na alam kung paano ayusin ang sarili ko. Wala na yung taong kinabubuhay ko, Nay. Lalo si Austin, Nay. Kaya ba, pinababayaan mo na lang ng ganyan ang katawan mo? Magpapakamatay ka na lang, ha? Hanggang sa magkasakit ka, ganun ba gusto mo? Magkasakit, mamatay ka? Yan ba ang gusto mong gawin sa sarili mo, anak? E paano na lang kung dumating na dito si Austin? Ha? At tapos hindi na kayo magkasama dahil nasa ospital ka, anak. At kung bigla kang mamatay, o sino na ngayon ang kikilalaning ina? Di si Georgia? Hindi pwede, Nay. Hindi ako papahayag. Makukuha mo pa rin si Austin, anak. Magiging ina ka pa rin kay Austin. Pero sa isang kondisyon, kailangan tulungan mo ang sarili mo. Tulungan mo, mabuhay. Siguro nga, Nay, tama ka. Hindi ko dapat sinasayang ang buhay ko. Hindi ko dapat sinasayang yung oras ko sa unti-unting pagpatay ng sarili ko. Gusto ko pong makasama si Austin. Tama, Emma. Gawin mong inspirasyon si Austin. Ha? Simula ngayon, magbabago ng lahat. Buburahin ko na si Emma na pinakasalan ni Rome. Pagdating ng mga hayop na yan, ibang Emma na ang haharap sa kanila. Hindi nila ako makikilala.
At sisiguraduhin kong hindi nila ako makakalimutan. Emma, mukhang kailangan mo nito. Healthy yan. Dark chocolate. Parang walang epekto ngayon sa akin. Ang gusto ko lang sana mangyari ngayon ay nakausap si Austin. Marinig man lang ang boses niya. Yun ang totoong magpapasaya sa akin. Emma, may rason kung bakit nangyayari ang mga yan sa'yo. Kung bakit nalayo yung anak mo sa'yo. Naging mabuti naman ako. Wala rin naman akong matandaan na ginawa kong masama. Hindi ko maisip kung bakit kailangan kong pagdaanan lahat lang to. Hindi natin alam, Emma. Pero ang alam ko, ang mga taong pilit na ibinabagsak, mas tumitibay at tumatatag. Lalo na kapag natutunan nilang tumayo ulit. Kaya Emma, huwag kang susuko. Malalampasan mo rin lahat ng to. Salamat, Angelo, ah. Kasi kasama kita sa lahat ng pinagdadaanan ko. Gusto mong mag-exercise bukas? Nakakasaya yun. Jogging? Ay, nako, yun. Ikaw madali yun para sa'yo. Sa akin kaya ang hirap-hirap nun. Para kayang di ako pumapayat eh. Ano ka ba? Kaya mo yun. Para kay Austin. Para sa'yo. Chocolate. Dark chocolate yan. Pwede yan sa'yo. Jogging na lang bukas. Sige, ha?